Kung sino ka mang naka-assign dyan sa immigration officer, dyan sa PWD, mga around 8:30 hanggang 9 o'clock last November 2, 2025. Hello guys, for today's video, nais ko lamang i-share yung aming naranasan dyan sa NAIA Terminal 3 sa immigration. Mga around 8 o'clock ng gabi ay nag-self-check-in na kami na aming mga baggage, aming mga luggage. Ayan. Yun, natagalan kasi 6 na luggage yung aming chinik-in. Tapos pagkatapos namin doon sa mag self-check-in ay nagpunta kami doon naman sa yung parang pinaka-check-in baggage na. So yung kikiluhin na siya. Yun. Tapos medyo natagalan kami doon kasi may mga ibang mga document pa silang hinahanap. Kasi nga 4 kami, so medyo matagal. Umabot yata ng mga more or less 30 minutes yun. And pagkatapos namin, nagbayad pa kami ng travel tax. Yun. Then inabot kami ng siguro mga 30 minutes. Tapos mga 8:30 ay nag-proceed na kami dun sa immigration. So anong nangyari, ako tapos yung 2 kong anak, doon kami pinapila ng asawa ko sa PWD. Yan. Tapos siya pumila doon sa ibang lane kasi hindi alam ng asawa ko na pwede pala na doon kami lahat pipila kasi meron kaming mga bata, parang special lane yata ang tawag doon. So ang nangyari, ako lang yung pumila with my kids. Siguro mga around 8:45 yun. Nandun na kami sa immigration officer. So ganito yung nangyari, nung time na nakasalang na ako, so inabot ko na yung aking passport kasama yung passport ng aking mga anak. So binigay ko yun kasama yung ticket namin. Yun, nakasama yun doon. Ngayon naloka talaga ako dito kasi may mga tinanong pa siya. Unang tinanong niya sa akin kung sino daw yung tawag dito, petitioner. Sabi ko, yung petitioner ko ay yung employer ng asawa ko. Yun ang sinigot ko sa kanya. Tapos next question niya, sabi niya kung first time daw immigrant. Yan. Sabi ko, first time immigrant po kami. Hindi niya tinanong sa akin kung first time mo bang magbiyahe, first time mo kung mga ibang bansa. Hindi niya tinanong niya sa akin. Ang tinanong niya sa akin, first time immigrant. Kasi ako naman ex-OFW ako eh. Ako naman, ang sagot ko, yes, first time immigrant. Ayun ang sabi ko. Kasi first time naman talaga eh. Tapos may isa pa siyang question na sinabi, yung asan yung CFO mo? Ngayon ako naman kasi hindi ako familiar talaga sa CFO. So marami siya, siguro nakatatlong ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, ano po ba yung CFO? Hindi ko magi talaga kung ano yung CFO. Tapos sabi niya, hindi ko talaga maano sa kanya kung anong ibig sabihin ng CFO kasi hindi talaga ako familiar sa CFO. Tapos yung sabi niya, tawagan mo nga yung sabi niya, nasaan ba yung asawa mo? Sabi ko, ma'am, pumila siya doon sa kabilang lane eh. Sabi niya, tawagan mo. Ngayon tinatawagan ko yung asawa ko, hindi naman nasagot.
siguro busy rin siya. Tapos anong nangyari? Tapos sabi niya, meron ka bang CFO? CFO siya, yung immigration officer na yun. CFO ng CFO. Hindi ko naman, tinatanong ko sa kanya, ma'am, ano ba yung CFO? Siguro nakatatlong tanong ako sa kanya, ma'am, ano ba yung CFO? Tapos sabi niya, tingnan ko nga yung mga document mong hawak. Tapos doon sa folder na pinaglalagyan ng mga document namin, andun yung 3 visa packet, yung sa akin, yung sa 2 kong anak. Ngayon, kasi kulay dilaw yun nakasilyo yun, ibig sabihin hindi mo pwedeng buksan yan. Hindi mo pwedeng buksan yun. Bali, ang magbubukas noon once na nakarating ka doon sa California, sila yung magbubukas noon sa immigration. Itong babae na to na immigration officer, sabi niya, ito siguro, sabi niya, kasi hindi nga ako familiar sa CFO sabi niya, ito siguro. Ang nakuha niyang visa packet, yun sa isa kong anak, kay Lucia. Tapos wala siyang kaabog-abog talaga na ginanon niya. Talagang hindi niya man lang binasa o tiningnan yung hinahanap niyang CFO. Hindi, kumbaga parang hindi niya man lang binasa kung ano ito. Ano ba to? Kasi nakasilyo yung visa packet namin na yun. Kasi yung hinahanap niyang kala niya siguro yun, yung CFO. Yun yung visa packet. So, alam ko naman talaga na hindi pwedeng buksan yun ninuman, maliban lang doon kapag nandoon ka na sa California, kasi papasok ka ng US country. So, anong nangyari? Pag yung sinabi niyang baka yan, ako naman talagang wendang talaga ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba yung CFO sinasabi niya. Binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya, ito na siguro. Ang ginawa niya, binuksan niya talagang paganoon. Ngayon, nag-react ako sa kanya. Ma'am, sabi ko, ma'am, ba't mo binubuksan? Tapos nakita niya, nang pagkasabi ko sa kanya, pero parang napasigaw nga ako sa kanya. Sabi niya, bakit mo binubuksan, ma'am? Gumana na sa kanya Tapos nakita niya, gumana siya. Hindi nakita niya na parang, kasi nabasa niya do not open parang natulala siya ngayon. Gumana siya Tapos, okay. Sabi ko, ma'am, ano ba yung hinahanap mong CFO? Kaya ako pa tinatanong sa iyo. Hindi mo naman na sa akin kung anong sinasabi yung CFO. Yung palang buwisit na CFO na yan, pidos. CFO siya ng CFO. Pwede niya mang sabihin pidos kalaon na nakita niya doon sa folder ko. Ito yun. Sabi ko, ma'am, visa packet ito bakit paano napunta dito yung pidos na yun? Yung papel na yan, piniprint lang naman yan. Hindi, paano napunta yan doon sa visa packet na nakasil? Naku, buti na lang hindi talaga siya hindi talaga siya nasira, kasi kung nasira talaga siya, naku, malaking problema, malaking question doon sa US immigration. Ngayon, ang nangyari nung pagkalampas namin doon sa yung parang pinakala ng immigration, yung pagkatapos namin doon sa magtanggal ng mga shoes sa ano man tawag doon, yung in-x-ray. Yun, pagkatapos namin doon, sabi ko sa asawa ko, na ano nga yung visa packet, muntik na mabuksan talaga. Di yung ginawa ng asawa ko, lumapit to, hinahanap dun sa gustong punta ng asawa ko, yung immigration officer na yan dyan, na kung bakit niya planong buksan talaga yun. Wala naman kasi doon yung safe ang sinasabi niya. Nakaloka talaga yung
buwisit na immigration officer dyan shout out sa'yo, buwisit ka talaga. Mahanap kami ng justice ng mga oras na yon, kung saan tinuturo yung asawa ko, magpunta ka dito, magpunta ka doon, hanggang sa na ano namin, hindi na namin naayos kasi may hinahabol nga kaming check-in yung sa hinahabol kami doon sa gate namin baka malate kami, hindi na namin naayos. Kung sino ka man, so hindi na namin talaga naayos kasi nagtuturoan na sila hindi namin mabalikan yung buwisit na immigration officer na yan. Babae yun, no? Kung sino ka mang naka-assign dyan sa immigration officer dyan sa PWD, mga around 8:30 hanggang 9 o'clock last November 2, 2025, ikaw bilang immigration officer, dapat yung mga paper na dapat yung mga document na bubuksan mo ay dapat babasahin mo. Huwag kang piling magaling, no? Huwag yung piling magaling ka at alam mo ng lahat. Hindi yun para sa iyo. Ngayon, kung CFO ka ng CFO, sabihin mo na lang yung term na kilala, yung PIDOS yun PIDOS yung sinasabi mo Hindi naman yun CFO ka ng CFO na hindi tayo magkaintindihan, no? Huwag kang piling magaling. So, shout out sa iyo ha. Next time ayusin mo para hindi ka makapuwerhisyo sa iba.